We are the Mushroom King. Sinabi ng bida na ang mga iyon ay mga anay. Nang malaman iyon ni Saifeng, sinabi niyang wala na silang ibang pagpipilian kundi pumunta sa ikatlong palapag mula sa ibaba. Ngunit sinabi ng bida na aakyat siya ngayon upang iligtas si Milan. Pinigilan naman siya ni Saifeng at sinabing hindi siya maaaring pumunta. Nagtaka ang bida at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Saifeng na iba ang sitwasyon ngayon kumpara noon. Dati ay palagi muna nilang ikinakalat ang Mycelium Network upang mang-alap ng impormasyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nila maikalat ang Mycelium Network doon sa itaas kaya wala silang paraan upang makakuha ng impormasyon. Para raw silang susugod sa pugad ng kaaway ng nakapiring. Sinabi rin niya na ang bida ang kanilang pinuno at pinakamahalagang alas. Kapag pati ito ay nahulog sa kampo ng kalaban, wala na silang magiging reserbang plano. Kaya sinabi niyang siya na lamang ang pupunta sa pagkakataong ito. Kapag tamang oras na ay ipapadala niya palabas ang impormasyong makakalap niya. Kung ganoon ay sinabi ng bida na mag-ingat siya. Magpapadala rin daw siya ng suporta anumang oras kung kakailanganin. Nagsimulang kumilos si Saifeng at sinabi sa kanyang master na huwag itong mag-alala. Bago pa man siya maglunsad ng isang palaso ay nagtanong siya kung hindi ba masyadong kapansin-pansin ang paggamit ng mycelial dash upang dumiretso pataas. Hindi raw ba yun mapapansin ng mga anay? Sumagot ang bida na huwag itong mag-alala dahil halos lahat ng anay ay bulag naman. Gayunpaman, may kakayahan silang makaramdam ng kanilang paligid. Pagdating daw niya roon ay kailangan lamang niyang gawin ang isang bagay. Makalipas ang ilang sandali, isang anay ang nag-iikot sa kanyang pwesto nang may matagpuan ito. Agad nitong natukoy kung ano iyon at sumigaw na may nakita itong kabute. Nang marinig iyon ng ibang anay ay agad silang nagmadali dahil sa pheromone. Ipinaliwanag ng probe shroom na ang mga pheromone na ipinapadala ng mga anay sa isa't isa ay automatikong naisinasalin para sa kanila. May ilang anay na naiinggit sa anay na nakatagpo ng kabute. Nagtataka sila kung bakit ganoon ito kaswerte. Paano raw nito nagawang makahanap ng bagong uri ng kabute? Ngayon ay ito na naman daw ang makakakuha ng kredito. Tiyak na maaapakan na naman sila nito sa hinaharap. Ang kabuting iyon ay si Saifeng. Habang bitbit siya ng anay ay naisip niya na talagang nahulaan ng boss ang lahat ng tama. Matapos niyang mailipat ang sarili niya rito sa itaas ay hindi na niya kailangang mag-isip kung paano palihim na makakapasok. Ang mga manggagawang anay na mismo ang kumuha sa kanya. Pagkatapos nito ay nagpasya siyang subukang maglatag ng isang hibla ng mycelium. Nang mailatag niya iyon ay may ilang anay na nakaramdam ng napakasarap na sensasyon. Dahil doon ay nagkagulo ang lahat sa paligid. Ilang sandali lamang ang lumipas at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Doon niya napagtanto kung bakit walang balita mula kay Milan. Makalipas ang ilang sandali ay patuloy pa rin siyang banibitbit ng anay hanggang sa madaanan nila ang mga karaniwang sundalong anay. Nang makarating sila sa isang imbakan ng pagkain ay agad siyang inihagis nito pababa. Pagkatapos noon ay humarap ang anay sa isang sundalong anay at sinabing ang inilagay nito roon ay isang bagong uri ng kabute na natagpuan niya. Inutusan niya rin itong bantayan iyon ng mabuti. Kapag ganap ng lumaki ang kabute ay siya mismo ang magpapakain nito sa kanila. Nang makalayo na ang mga iyon ay agad na kumilos si Saifeng, napagtanto niyang ang nasa paligid niya ay pinaghalong mga piraso ng kahoy at mga spore ball. Napaisip siya kung ito ba ang fungus garden na ginagamit ng mga anay upang magpalago ng mga kabute. Maya-maya ay nagulat siya nang may marinig siyang nagsalita at sinabing huwag daw siyang masyadong mag-alala. Agad niyang hinanap ang pinagmulan ng boses hanggang sa makita niya sa kanyang likuran ang isang kulay puting kabute. Sinabi nito sa kanya na ang mga manggagawang anay ay mga spore ball lamang ang kinakain at wala silang interes sa mga may kamalayang kabute na gaya nila. Pagkatapos ay agad itong nagpakilala at sinabing siya si Xiaokong. Agad namang lumapit si Saifeng at binati ito. Sinabi rin niyang may nais sana siyang itanong tungkol sa isang kabuti. Nais niyang malaman kung may nakita ba itong maliit na kabuting babae na may pulang sombrero, may mga itim na butik sa ibabaw nito, at nakasuot ng kulay rosas na palda. Sumagot si Xiaokong na hindi pa niya ito nakikita. Ngunit nang idagdag ni Saifeng na ang kabuting iyon ay madalas magkaroon ng ekspresyong parang humihingi ng paumanhin, mukhang lutang, medyo hanggal tingnan, at mahilig magsabi ng paumanhin, ay biglang may naalala si Xiaokong. Agad itong tumuro sa itaas at sinabing iyon nga ang kabuting tinutukoy niya.
Isa raw itong may kamalayang kabute na dinala sa itaas upang ayalay sa hari at reyna ng mga anay. Nang marinig iyon ni Saifeng ay agad siyang kumilos at umakyat paitaas. Nagtaka naman si Xiao Kong at tinanong kung saan siya pupunta. Sumagot si Saifeng na hahanapin niya ang maliit na kabuting babae. Pagkatapos ay tinanong niya si Xiao Kong kung hindi ba ito sasama. Hindi ba nito sinabi na ang mga may kamalayang kabute ay iniaalay sa hari at reyna ng mga anay? Sa tingin niya ay kakainin din ito sa kalaunan. Umiling si Xiao Kong at sinabing hindi siya aalis. Dahil kung mananatili siya roon ay mas malaki ang posibilidad na hamaba pa ng kaunti ang kanyang buhay. Kapag nagtangka raw siyang tumakas ay agad siyang mapapatay ng mga sundalong anay. Ngunit natigilan siya sa kanyang pagsasalita nang biglang bumagsak sa kanyang harapan ang ulo ng isang sundalong anay. Dahil doon ay napatingala siya habang nakaririnig ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog mula sa itaas. Upang malaman kung ano ang nangyayari ay umakyat siya at sinuri ang sitwasyon. Napanganga siya sa gulat nang makita niyang ang lahat ng sundalong anay sa itaas ay watek-watek na ang mga katawan at wala ng buhay. Hindi siya makapaniwala na talagang pinatay ni Saifeng ang lahat ng sundalong anay sa paligid ng hardin ng kabute. Pinagpapawisan siya sa gulat habang iniisip kung anong uri ba ng kabute si Saifeng. Hindi nagtagal ay nakarating si Saifeng sa kinaroroonan ng mga elit na sundalong anay. Binabantayan ng mga ito ang mga kulungang naglalabas ng lilang liwanag. Isa sa mga elit na sundalong anay ang sumilip sa isang kulungan kung saan naruroon si Milan at sinabing tapos na ang oras nito. Panahon na raw upang ayalay ito sa hari ng mga anay. Ngunit bigla itong may narinig mula sa kanyang likuran kaya agad siyang napalingon. Gulat na gulat siya nang makita niyang patay na ang isa niyang kasama. Nagtatanong pa lamang siya kung ano ang nangyayari at kung sino ang naroon nang bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay nasa tabi na niya agad si Saifeng. Sa isang mabilis na paggalaw ay hiniwa ni Saifeng ang ulo nito dahilan upang tumalsik yun sa ere. Pagkatapos ay mabilis niyang tinapos ang natitira pang mga bantay sa lugar. Agad siyang lumapit kay Milan na nakagapos pa rin ngunit halatang natuwa sa kanyang pagdating upang iligtas siya. Tinanggal ni Saifeng ang mga lilang gapos sa katawan nito at agad namang nagpasalamat si Milan. Ngunit bago pa man ito makapagsalita ay bigla siyang hinampas ni Saifeng sa ulo at pinagsabihan. Tinawag niya itong tanga at tinanong kung paano nito hinayaang basta na lamang siyang matangay ng kalaban. Sinabi pa niyang kapag nakalabas sila rito ay sisingilan niya ito para sa nangyari. Hindi nagtagal ay tumakbo na silang dalawa palayo. Habang tumatakbo ay nagtanong si Milan kay Saifeng kung paano sila makakalabas gayong napakaraming sundalong anay sa kanilang daraanan. Sumagot si Saifeng na parating na ang kanilang boss upang tulungan sila. Ngunit bigla siyang natigilan nang may maramdaman siya sa paligid. Agad siyang huminto dahilan upang mauntog si Milan sa kanyang likuran. Habang hinihimas ang kanyang ulo at ramdam ang sakit ay nagtanong si Milan kung ano ang problema. Nakatitig si Saifeng sa daanang nasa unahan nila habang sinasabing napakabigat ng nakapapaslang na aura roon. Posible raw na may nakaabang na pananambang para sa kanila. Mula sa kuwebang kanilang kinaroroonan ay isang malakas na bagzo ng hangin ang umiikot sa daanang iyon habang may matinding killing intent na nagmumula sa mga butas sa itaas kung saan naghihintay ang mga sundalong anay sa kanilang pagdaan. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.